Ka-Express, grabe ang balitang iyong araw. Unang pinag-uusapan ang comparison ni Kai Sotto at Victor Wembanyama sa taas at wingspan. Sinasabi ng mga eksperto na may pagkakapareho ang dalawang players, pero iba ang style ni Kai, sulit sa depensa at rebounds, samantalang si Victor Wembanyama, explosive sa scoring at shot blocking. At ang tanong ngayon, kaya ba ni Kai level up ang kanyang laro para makipagsabayan sa global elite? Pangalawa, AJ Obiena nagwagi sa home event sa Ayala World Pole Vault Challenge. Nilampasan niya ang 5.8 meters na katumpas ng kanyang season best. Ipinakita niya na kahit sa Pilipinas lang naganap, kayang mag-deliver ng world-class performance at mag-inspire sa mga kabataang atleta. At pangatlo, Phoenix Suns, ready na sa training camp para sa 2025-26 season. Ang duo ni Devin Booker at Jalen Green ang pinaka-kinatatakutan at marami ang umaasang magiging deadly scoring pair sila sa NBA. Sa lahat ng update na ito, makikita natin ang Pinoy pride sa basketball, athletics, at pati na rin ang global sports scene. Ang paghahambing ni Kai at Victor Wembanyama ay isang mainit na usapin sa mundo ng basketball. Particular na sa mga naghahangad na makita ang potensyal ng mga batang big men sa international stage. Pareho silang may taas na 7'3" at may kahangahangang wingspan na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa depensa at sa pagkuha ng rebounds. Ang parehong manlalaro ay may natatanging taas at wingspan na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa depensa at sa pagkuha ng rebounds. Pareho silang kilala sa kanilang kakayahan sa shot blocking at rim protection na nagpapahirap sa kalaban na makapuntos sa ilalim ng basket. Ang kanilang presensya sa ilalim ay nagiging hadlang para sa mga kalaban at ito ang isa sa mga aspeto na nagpapakita ng kanilang pagkakapareho. Sa kabila ng mga magkaparehong ito, may mga malinaw na pagkakaiba sa kanilang estilo ng laro at larangan. Si Wemby ay kilala sa kanyang explosiveness at versatility sa opensa. Kayang-kayang mag-shoot mula sa labas, mag-handle ng bola at lumikha ng mismong plays. Samantala si Kai ay mas nakatutok sa solid fundamentals at consistency sa ilalim ng basket na nagbibigay din sa efficiency kaysa flashiness. Bukod dito, si Wemby ay may mas malawak na exposure sa mataas na antas ng competition kasama na ang NBA at international tournaments. Habang si Kai ay patuloy na nagde-develop sa mga liga sa Japan at Australia, pinapanday ang sarili para sa mas malaking entablado sa hinaharap. Ang estilo ng laro ni Wembanyama at Kai ay may mga pagkakapareho at pagkakaiba. Si Wemby ay kilala sa kanyang kakayahang mag-shoot mula sa labas, mag-handle ng bola at lumikha ng mismong plays. Ang kanyang versatility sa opensa ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa mga posisyon na nangangailangan ng mabilis na galaw at pagbabago ng direksyon. Well, sa kabilang banda, si Kai ay mas nakatutok sa solid fundamentals at consistency sa ilalim ng basket. Ang kanyang focus sa efficiency at pagiging epektibo sa ilalim ng rim ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa mga aspeto ng laro na madalas ay hindi napapansin pero mahalaga sa tagumpay ng isang koponan. Well, sa kabila ng mga pagkakaibang ito, ang paghahambing ay nagsisilbing inspirasyon at gabay para kay Kai. Binibigyan siya nito ng benchmark kung saan pwede niyang paunlarin ang kanyang sarili at ipakita na may sapat na potensyal ang isang batang Pinoy na makipagsabayan sa mga elite sa buong mundo. Ang mahalaga ay ang kanyang patuloy na progreso, pag-develop ng laro at ang pagkuha ng tamang karanasan upang unti-unti niyang maabot ang antas ng mga global big men tulad ni Victor Wembanyama. Ang paghahambing na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakapareho at pagkakaiba, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mga aspeto ng laro na maaaring magbigay daan sa tagumpay sa hinaharap. Ka-Express, tuloy ang tagumpay ng Pinoy athletes sa world stage. Si AJ Obiena, ang world-class pole vaulter ng Pilipinas, ay nagwagi sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Makati. Nilampasan niya ang 5.8 meters, katumbas ng kanyang personal season best. Ang panalo na ito ay nagpapatunay ng kanyang kahusayan at consistency sa atletika kahit sa domestic setup lang naganap ang event. Ang tagumpay ni AJ ay hindi lamang simbolo ng individual excellence, kundi pati na rin ng lumalaking interest sa track and field sa bansa. Sa murang edad at sa kabila ng pressure ng pagiging nangungunang Pinoy na atleta sa kanyang disiplin, ipinapakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga international level. Ang performance na ito ay nagbigay inspirasyon sa kabataan, lalo na sa mga naisundan ang landas ng professional sports at nagpatunay na may kakayahan ang mga Pinoy sa world-class competition.
Sa panalo ni AJ, makikita ang tamang kombinasyon ng talent, disiplina at focus. Habang patuloy ang season, marami ang umaasang patuloy niyang iangat ang pangalan ng Pilipinas sa athletics at mas lalo pang ipapakita ang kanyang kapasidad sa international events. Para sa mga Pinoy fans, ang kanyang home victory ay isang patunay na ang sipag at determinasyon ay nagbubunga ng resulta. Express, habang papalapit ang 2025-26 NBA season, nakatutok ang mga mata ng mga fans sa Phoenix Suns, lalo na sa kanilang scoring duo na sina Devin Booker at Jalen Green. Sa pagbubukas ng training camp, malinaw na ang layunin ng Suns ay ma-integrate ang talento ng parehong stars at manatili ang kanilang competitive edge sa liga. Si Devin Booker, kilala sa kanyang kakayahan sa pag-score at leadership sa court, ay inaasang magiging driving force sa team. Samantala, si Jalen Green naman, na bagong adisyon, ay nagdadala ng energy at athleticism na magpapalakas sa opensa ng Suns. Ang kombinasyon ng karanasan ni Booker at kabataan ni Green ay nagbibigay ng malaking potensyal para sa isang deadly scoring duo na pwedeng magbago ng dynamics ng laro laban sa toughest NBA opponents. Bukod sa individual talent, malaking bahagi rin ang chemistry ng team sa tagumpay. Ang training camp ay magiging testing ground para sa coordination, pasensya at strategy ng Suns. Kung maayos ang pagsasanib ng kanilang laro, pwede nilang i-level up ang team performance at maging serious contender sa playoff. Para sa mga NBA fans, ito ang isa sa mga pinaka-exciting na storyline ngayong season. Isang team na may balanced mix ng experience at youth, handang ipakita ang lakas sa court. Ka-Express, malinaw na ang paghahambing kay Victor Wembanyama ay hindi lamang tungkol sa taas, wingspan o athleticism. Ito ay paalala kung ano ang pwedeng maabot ni Kai kung patuloy siyang magsusumikap at mag-develop ng sarili. Bagamat may pagkakaiba sa estilo at karanasan, ang parehong manlalaro ay nagpapakita ng potensyal na maging dominanting big man sa international basketball. At para kay Kai, ang susi ay consistency, fundamentals at tamang exposure sa competition. Ang kanyang mga flash ng brilliance sa Japan at Australia ay nagpapakita na kaya niyang makipagsabayan sa malalakas na big man sa mundo. Pero kailangan niyang pagbutihin ang footwork, shooting at conditioning upang maabot ang antas ng elite. Ang paghahambing na ito ay nagbibigay ng inspirasyon, hindi pressure. Ipinapakita nito na may template si Kai na pwedeng sundan, pero mas mahalaga ang kanyang sariling landas at identity sa court. Sa patuloy na pag-unlad, tamang coaching at dedikasyon, posibleng dumating ang araw na ang pangalan ni Kai ay hindi na lamang ikukumpara sa ibang legends, kundi nakaugnay na sa sariling legacy sa basketball at sa puso ng bawat Pinoy na naniniwala sa kanyang pangarap. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.